papakita ko na rin pala sa inyo yung ganda ng view dito sa residences na nabook ko at kung saan ako nakastay habang andito sa Maynila. Alas 9 pa naman yung aking appointment sa House of Brows at dito ako sa Sangangdaan, Quezon City nakapagpabook. So ito yung kanilang clinic. Maaga akong dumating doon at yun nga, inasikaso naman kami ng staff. Tapos nag-antay lang ako ng medyo matagal, mga an hour and a half kasi wala pa daw yung gagawa. Ang ipapa-enhance ko pala ngayon guys is yung aking kilay kasi isa to sa insecurities ko talaga. Yung napakanipis. Hindi ko alam kung ako lang to pero alam mo yung gusto ko kasi paggising may kilay ka na, hindi ka na magmamadali na kailangang plakado pa yung pagkakagawa ng kilay mo. At since napakanipis na nga nitong aking brows, napag-isipan ko na ipagawa na lang siya para at least 'di ba magmukha namang makapal-kapal. So ito na yung after ng procedure. So, sabi ng ate is after mga 3 weeks pa daw bago makita yung kagandahan. Charis, yung resulta nung kanilang ginawa. At kaya nakamask ako dyan kasi nagpa-lip tattoo din ako. So, ayun, may second session pa daw yan. At another bayad, syempre. Kung maalala ko, yung nabayaran ko kahapon ay 11,500. 6,500 para doon sa kilay, which is kung tawagin ay nano combo. At yung lip tattoo naman, na first session is 5,000. So, siguro mas mahal sa sunod na session, hindi pa ako nagtanong. At yung kilay naman daw, second session is about 2,000 pesos. Tapos nung hapon na, ayan, nag-train na lang ako from Balintawak to Pedro Hill. At kailangan magtipid kasi nga 'di ba meron pang second session tayo after mga a month and a half. Kaya itlog at pansit muna yung aking kakainin. Kasama na dito yung almusal, tanghalian, tapos yung hapunan. Ayan. Kasi nga, tipid-tipid muna para may maipambayad next time na pupunta tayo sa kanila. Maganda yung kanilang service and sobrang dami nilang customer. Tapos mga professional din. So, hindi to sponsored ha. Basta, yun lang. House of Brows, nakita ko sila sa TikTok. Sobrang dami nilang good reviews and marami ding mga like influencer or mga siyempre mga madatong na nagpapagawa sa kanila. So, ako naman, ayun, tama-tama na may naipon na konti, kaya merong pinambayad, 'di ba? So, hindi na nga ako nakapagpasalamat dun sa kuya na gumawa. Next time na lang, pagbalik ko, ang professional nun niya, at saka ang bait pa. Lagi niyang tinatanong kung okay daw ba ako. So, yun lang yung kwento natin for today. Salamat sa panonood.